Magandang araw po sa inyong lahat. Again, ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. o de Alteram Patem. Let us hear the other side. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sa live na naman muli. Mag-live tayo ng mag-live hanggat meron po tayong ipag-live. At sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Again, ano po ba yung ating topic? Ang topic po natin dito is the power of 7. Ano po yung the power of 7? What, when, where, why, who, which, and how. Anchored in 3. Ano yung 3? Know where to go, know what to do, and how to get there. Review ko lang po. Balikan ko kanina yung katatapos na nating topic, yung doon po sa paggawa ng kwento or story. So, tandaan po ninyo, i-apply nyo po doon yung the power of 7, yung sinasabi na what, when, where, why, who, which, how. So, nandun na po yung elements na yaan. Isulat nyo po yung 7 elements na yaan, tapos isulat po ninyo yung buong kwento ninyo. Pwede nyo po yan habang nag-iisip kayo or kinikwento ninyo. Pag-aralan nyo na rin po paano magsulat. Yan na yan po yung pinakakwento nyan. So, makaipon kayo halimbawa niya ng mga daily activity ninyo. Pwede nyo ho yan isulat. Maipon nyo ho, adi meron na ho kayong kayamanan, maybe later, sa dami ng naipon ninyo, habang nagsusulat ka ho ng nagsusulat, makagawa ka ho ng magandang kwento sa buhay mo. Opo, gamitan mo ho lagi yan, yung the power of 7, ganun po kahalaga iyan. At least, hindi ba tayo pwedeng sabihin na hindi natin alam? Hindi ho. Pwede nyo hong gawin iyan, at saka ano ho yan, nakakatanggal ho yan ng takot o phobia. Kasi bakit? At least alam mo meron kang alam, naiintindihan mo, ay ganun lang pala iyan. Hindi question iyan kung graduate ka ng college, doctorate or what. Hindi ho question doon, wala ho yan. Wag ho kayong maniwala doon. As long as na meron kayong gana, opo, meron kayong gana, hindi gana Africa, gana sa pag-aral, sa pagtuklas, abay, malaking bagay ho iyan. Opo, testido iyan. Tulad ako. Halimbawa, kasi ako naranasan ko rin iyan Opo. Nakapag-diskusyon ako sa professor ng PUP. Pumunta diyan sa Coast Guard dati, sa Education and Training Command. Nagturo 'yon about sa kooperatiba. Nagdiskusyon kami. Hindi siya umubra kasi sa tuwing sinasabi niya mga punto na yan, may mga puntos yung sinasabi, kinokontra ko ngayon. Opo. Hindi siya umubra. As in pinahinto na lang Pinahinto na lang, sinabihan na lang ako ng mga kasama ko na, sige, bayaan mo na lang. Kasi pinipilit niya doon yung sa punto ng percentage ho. Tulad yan, sinasabi niya, sa kooperatiba, may kayo niyan, may mga share kayo Opo, ito yung pinagdebatihan namin Tapos, the more daw na bumibili ka dyan sa kooperatiba, mas malaki daw yung kita mo. Tinanong ko siya ngayon, paano mo masabi, ma'am, na malaki ang kita? Kasi, ma'am, sa percentage, meron tayong tinatawag na sharing dyan. Yung share natin is definite yan Liban siguro kung pwede mo lakihan. Pero kung definite yung percentage mo, kahit anong dami ng pinamili mo, masabi mo ba lalaki yung kita mo? Kasi yung sabi niya mo Sabi ko, hindi ganun yan, ma'am. Kasi i-divide una yan sa lahat. Yun ang pinaka-logic nun Kasi kooperatiba yan, may share yan, i-divide sa lahat yan Parang sa shares of stocks din yung principle niyan So paano mo ngayon masabi pag malaki ang binili mo, malaki inutang mo, mas malaki kita mo? Hindi totoo yan. So ganoon nag-usap kami doon. Tapos sabi niya, ang percentage ganito lang kalaki. May alam ako na hindi ganyan kalaki. Kasi lalo na nakaranas ako, naging booking salesman ako Opo, na-assign ako sa booking. Nahirapan ako noon kasi ang target ko noon is 560,000. 560k sa loob lang ng 26 days. Opo, ang trabaho ko noon Lunes hanggang Sabado, pinaka-day off ko is Sunday. Kasi more on Saturday, na kami yan, maglista, mag-account na yan, lahat ng ang hirap po, lalo na sa akin yung product lines ko noon, 7 product lines, pero mahirap ibenta kasi sa marketing, ang dami hong mga branded. Opo. Sardinas na lang, grabe, ang daming kalaban ng mga branded na sardinas yung aming dala mahina. Tapos sa sabon lang, sa diaper lang, sa toothpaste pa.
kung ano-ano pang mga liniment na ano, siyempre ang hirap po. So ganun, mantakin mo yun, yung target ko is 560k sa loob lang ng 26 days. Nahit ko yata ng mga 200,000 lang yata ang nahit ko nun eh. Hirap. Mahirap po. Mahirap. Ano bang punto ko sa ano niyan, sa experience ko doon sa pinag-usapan namin sa teacher na yan ng PUP? Sabi ko hindi ho ganyan ma'am yung percentage ma'am, iba ho. Tapos meron pa po akong alam sa iba. Kumbaga nagkahalo-halo yung experience ko, pinupuntusan ko siya, hindi niya maipaliwanag eh. Siyempre professor siya eh. Yun ang ibig sabihin niyan. Kaya hindi naman ito kinikwento ko para sabihin, uy magaling tayo. Hindi ho. Hindi ganun. Kasi ho, tulad niyan sa inyo, halimbawa, gumagawa kayo ng kwento, gamitan nyo ng 7W, the power of 7. 6W and 1H, ano yon? What, when, where, why, who, which, and how. Ganun na po siya. Yun yung pinaka-element ng isang kwento na eh. Tulad kanina, gagawa kayo ng kwento, buong buhay mo, for the daily activity mo lang. Yan na po siya. At least, mayroon kang tinatawag na pagsasanay. Kasi sa pagsasanay, diyan ka ho ma-improve. Huwag mo sabihin na, hindi, ganito. Okay lang ho kahit mahina. Ang mahalaga ho, na umpisahan mo. Ang pinakasekreto po sa lahat ng bagay, meron kang tinatawag na naumpisahan mo na. Kasi ho, pwede mo siyang ma-upgrade. Ganun ho iyan. Opo, ganun siya. Wala namang hong nag-umpisa na ano kaagad, na sabihin, perfect agad. Baka sabihin ng iba, meron hong nag-umpisa. Pwede naman hong mag-arapan yan eh. Tulad yan halimbawa, sabihin nyo pwede mag-umpisa. Ano halimbawa, ang bigay ka halimbawa na perfect na siya ng umpisa. Sa usapin pang tao, baka birahin mo ko ng patungkol naman sa Diyos. Sa isang segment na lang natin ilagay siguro, sa isang segment ko na lang ilagay yon yung pagpatungkol sa Biblia. Open ho tayo dyan, kahit na anong tanong ho. Anything under the sun ho, basta sa Biblia ho, pwede yan. Cite a Bible passage and let the Bible speak. Pero dito muna, tuloy ko lang. Wala hong nagumpisa. Ang mahalaga ho, maumpisahan ninyo. Dahil wala hong makapag-umpisa na perfect agad. Siyempre, tao tayo eh. May kasabihan nga sa tao, to err is human. The human flesh is flawed. May paghina talagang katawan natin. Tulad yan, nagugutom. Kahinaan yon, nauuhaw. Kahinaan yon, pinapawisan, inaantok. Ganon ba? Humihikab, napapabahing. Lahat yon may mga weaknesses yan eh. Na ano tayo sa mga sense sa paligid natin. Yan ho. Ang mahalaga ho, inyong maumpisahan yung paggawa ng kwento. Tsaka nyo na lang siya i-upgrade. At least the same time, nakakapagsulat kayo, nakakapag-isip kayo. Meron kayong tinatawag na exercise ba? Opo, na practice. So ganun ho siya. Baka sabihin ng iba, meron nag-umpisa, sabihin natin, product ganito, ganyan. Abay, hindi ho ganyan. Bakit? Meron hong tinatawag na R&D. Ano ang tawag na R&D? May research and development iyan. Tapos in every innovation, ang driver niyan is necessity. Sabi nga sa science, the mother of invention is necessity. Ang pangangailangan ay yung motivate sa tao para gumawa ng invention. Kutsara, pinggan, sasakyan, eroplano, lahat ng mga ganyan. Kasi rice cooker, kung ano-ano pa, 'di ba? Dati TV, radio, transistor. Bandang huli nag-i-improve kasi yung needs ng tao ina-upgrade nila. Gusto nila ng ano na buhay, yung maalwan ba na buhay, yung ibig sabihin. Minsan mabilis, tulad yan, may mga kategorya ng history ng tao. 'Di ba? May gradual na increase eh. Tulad nga may mga cellphone na. Dati ang cellphone ang nakakabili niya mga may pera lang. Ngayon kahit mahirap may cellphone no. Kaya ang information ngayon, yung the surge of information ay grabe ho kataas. Meron nga akong na panood noon nung sa Education and Training Command ako sa Coast Guard. Ng The American Voice, radio.theamericanvoice.com. Kaso nawala na yung site na yun eh. Doon ko natutunan, narinig ko yung iba na yung sabi pa nga ng isang doon, yung the surge of information, grabe ho. Noong 1950s, 60s, hindi pa gano'ng kataas yung mga impormasyon, yung awareness ba ng tao.
Ngayon grabe ng kataas kasi fingertips mo lang oh. Tulad niya mag-waste ka lang, punta ka sa isang lugar hindi mo alam. I-type mo lang, tuturuan ka na eh. Yun nga lang minsan nawawala rin, nag-fail din sila. Ganon. Pero ibig sabihin, grabe yung information. So balikan natin. Hindi ho mahalaga rito kung nagtapos ka, hindi ho. Ang mahalaga, inumpisahan mo. Yun na yung paggawa ng kwento, tapos gamitan nyo ng element na the power of 7. What, when, where, why, who, which, and how. So, nandun na yun. Pag habang kinikwento mo, may setting na. So, lahat o nandun na, napaloob na yun siya. So, mga ganyang bagay ho, exercise nyo lang po. At makagawa man kayo ng kwento, maituro ninyo sa inyong mga anak, ma-develop nyo halimbawa. Madali na lang ho sa inyo. Ha? Madali na lang ho yan sa inyo. Saka doon pala sa kausap ko sa professor na taga PUP nagturo sa kooperatiba, abay pinahinto na lang kami kasi alam niya hindi niya ako ayaw ko talaga huminto, hindi talaga ako naniwala sa sinasabi niya. So ganoon no iyan. So yan lang po iyan. Lalo na yung mahalaga doon yung tatlo. Know where to go, know what to do, and how to get there. Meron kasi akong isang libro nasa probinsya regarding doon sa Vietnam War. Doon sa gera, sa field, sa mga kano, meron silang tinatawag na yung stress ba sa tao. Siyempre nakakalimutan yung pinaka job description or mission niya doon sa field. Ang ginawa ng kano, gumawa sila ng parang tag. Opo, yung mga tag na laminated siya. Opo, all weather siya, hindi siya pwedeng mabasa, hindi ano. Kaya minsan yung tao kahit na anong pagod, anong stress, mga factor kasi yan Factor yan sa operation mo para yung performance mo ng duty mo, minsan apektado yan. Pag binasa mo yon, nare-repress ka kaagad. So ganun ho siya. So mantakin mo yung the power of 7 na paloob dun sa maliit lang na leaflet yun, nakalagay lang dun sa trabaho ng tao. Kaya sa tuwing pagod na sila, stress sila, bubuksan nila yun, mababasa nila yun, ma-repress ka, ganun pala dapat. Pati yung pakisama, pati yung ano, so ganun yun. So mga ganyang bagay ho, may mga may mga mag-trigger sa atin at sana mag-trigger sa atin yung i-develop yung ating sarili. Kasi nagagamit ho natin iyan, lalo na paano tayo magbitaw ba ng kwento, at least alam natin yung kabuong kwento, hindi yung tulad sa ginagawa sa media. Anong umpisa niyan, bakit ako nag-engage dun sa kwentong politics? Nainis ako dun sa isang correspondent tanong ba naman ano yung documents kailangan para sa impeachment? Ewan ko ba? Para ang kailangan sa impeachment nasa Article 11 Section 2. Ganun nung siya. Ganun ho doon, nakasaado doon, impeachable officers and impeachable offense. So ganun ho siya. So doon ho, sa mga ganyang bagay, sa mga ganitong pagkakataon, binabahagi ko sa inyo. At ang alam ko, yung iba sa inyo, marami naman nakakaalam nito. Pero at least, sa mga hindi pa nakakaalam, halimbawa, maisip niyo ay oo nga no. Ganun lang pala para paano gumawa ng tinatawag na short story. Yun lang pala yan. Naayos ko lang yung volume. Yan, inayos ko lang yung volume. So, sana makapagdala iyan sa atin ng mga unawa na kung saan pwede nating magamit sa mga bagay-bagay. Kasi nakasaad naman yan sa Biblia. Tulad yan, bumili ho kayo ng unawa at huwag ninyong ipagbili. Tapos meron pa yan sinasabi sa Biblia na sa lahat ng bagay kunin mo yung unawa merong karunungan, kaalaman, kunin mo yung unawa, nakasado yun sa Biblia. Ibig sabihin, at least yung pinakaunawa mo sa kabuuan, at least meron ka na. So ganun ho siya. Ganun ho siya. At least alam ho ninyo yung mahalaga dun sa the power of 7. Ano yung mahalaga dun? Know where to go, know what to do, and know how to get there. So mailatag nyo ho, naka-anchor dyan yung mga tatlong bagay na yan, yung the power of 7, kasama na doon yung number 3, magkakahalo iyan. So sana magamit nyo ho iyan, yung mga bagay na iyan, kasi sa mundo ho maraming
mga nagtuturo. Naranasan ko yan, ma-share ko sa inyo ng kaunti. Nung 2008, nag-ano ako noon, sa member ako ng 2008 ba yun? Ay hindi. Sa foreign language ako noon eh. Tama, 2008 yata yun. Tama, 2008 yun, sa foreign language, doon sa sa Apalit noon. Member ho ako doon, nag-aaral ako. Meron kaming kasama doon, professor siya. Opo. Magaling siya magkwento, nilatag niya lahat-lahat. Pero ba para bang ang style ng pagtuturo niya? Oy, shoutout sa iyo, Jobert. Oh, God bless. Tuloy ko lang. Meron siyang pagtuturo na kasi siya yung nag-lecture eh. Dadaling kaya sa field ng pagtuturo, yung tinatawag na pedagogy, kung ano mga style ba, mga style of teaching. Although na meron akong 6.09 nun, pero syempre naniwala ako sa kanya dahil professor siya eh. Dadaling kanya dun sa itataas kanya, tapos pagdating dun sa ibabaw, bayaan kanya. Opo, ganun sila kagaling magdalaho ng kwento. Natatandaan ko yon. Kasi sa tuwing mag-lecture siya, pagkatapos ng lecture, para bang ang maiwan sa'yo, question mark, ano kayang pinagsasabihin nun? Paano gawin ito? Yun lagi ho yung yun yung laging tanong ko sa loob ko eh. At ngayon nilalabas ko na ngayon. Ha? Pero siya, nagkita kami noon, nung professor na yon, mga, anong year ba yon? Siguro I think, mga 2012, opo. Bumalik ako dun sa Apalit, sa Pampanga, mga year 2012. Kasi nung 2012 na yan, dyan sa Coast Guard, kinulata ako nung mga 2011 eh. Kinulata ako ng isang official dyan, tinubuan ako rito ng hematoma. Plano ko noon mag-resign sa Coast Guard, umalis sa Coast Guard noon. Pumunta ako dun sa Apalit, umattend ako doon. Nagkita kami niya ng professor na yan, natatandaan ko siya, kasama ko siya dun sa kumain sa may karinderya dun sa labasan. Nagkatitigang kami. Sabi ko, ito na yung naalala ko noon, na nagturo sa amin, iaangat kanya, tuturuan kanya mga karunungan, pero pagdating sa ibabaw doon, bibitawan kanya. Hindi niya ituturo sa iyo kung paano gawin. Yun ho. Ganun siya magkwento. Mga ganyang bagay, makita mo talaga yung mga, at least pasalamat ako sa Diyos dahil sa alam nila, tatanga-tanga lang tayo noon. Sabi nga ng tatay ko, baw lang ng baw yung mga Hapon, hindi mo alam yan, yung sa loob ng isip niyan. Wala namang dinagdag na kwento pa yung tatay ko. Pero syempre, natatandaan ko yung kwento noon, tago-tago ko yun. Ipon-ipon ko yung mga maliliit na bagay na yan. So yan, ngayon, nung magkita kami ng professor, nasa loob ko na, nagkatitigan kaming dalawa. Abay, hindi ako kumurap. Pag titigan namin, mata sa mata, gumanyan siya. Napagganyan siya, tapos napakisap siya. Di siya unang natalo. Hindi ako kumurap sa loob ko. Ito yung nagturo sa amin na turuan kami ng mga karunungang talino. Tapos pag angat namin sa ibabaw, nandun na masarap na Uy, mabagong karunungan to. Ganun ho yan sa pagtuturo, sa pagle-lecture. Matapos na yung karunungan na to, mga bagong kaalaman to. Ang sarap na, bigla kang ilambitin. Ano ho yung mga halimbawa na yan dyan? Mapapanood ho ninyo yan sa YouTube, sa Facebook. Yung mga kwento, tulad yan, mga Korean novela, mga Chino novela. Ano ibig sabihin nun? Di ba sa bawat segment, kasi sequel yan Di ba magkakasunod? Di ba ang ginagawa ng direktor, ng mga scriptwriter, mismo yung pagkatapos ng isang segment na yan, ng isang palabas, ilalagay ka nila doon sa nakalambitin ka. Ibig sabihin, nandun na yung dopamine sa brain mo, nandun na, sarap ka na Kasi maganda yung kwento, maganda yung settings, maganda yung kuha ng attention mo, nandun na, napasarap ka na. Bigla ka ba naman ilalambitin? Siyempre, tayong tao, ayaw natin ng ganun. Ayaw ho natin ng ganyan, yung masarap ka na, tapos bibitawan ka. Alam niyo ho yung kanta, I'm afraid to fly, and I don't know why. I'm jealous of the people who are not afraid to die. It's just that I recall, back when I was small, someone promised that catch me, but then they let me fall. And now I'm falling. Catch me if you can. Why do I ever have to fall when I fall?
in love. Ibig sabihin, nandun na kasi yung adrenaline eh. Nandun na yung gana eh. Nandun na yung spirit eh. Nandun na yung drive. Nandun na yung motivation. Bigla ka lang bibitawan. Anong tawag dyan? Ha? Anong tawag dyan? Sige nga, mga sikreto yan ng mga makademonyong duwag. Ibubulgar ko ngayon kayo dito. Sa tingin nyo, hindi alam, alam yan. Para nyo malaman. Kuha ko ng sikreto nyo mga ugok. Ngayon sabihin nyo, hindi nagmamayabang, hindi pwede yan harapan. Sige. Sa isang segment ko, bubuksan ko yung segment ko na cite a Bible passage and let the Bible speak. Doon tayo. Lahat ho ng tanong, magtanong kayo ho. Anything ho under the sun. Sige ho, payag ako. Usap po tayo, discourse. Kung gusto nyo ng live, sige ho. Payag ako, abang-abangan nyo yan. Pero balikan ko na lang ho dito. So ganun ang style sa mundo. Meron hong tuturuan ka ganyan, tapos ilalambitin ka, bibitawan ka. Siyempre ano ibig sabihin nung pagpatayan eh. That is murdering. That is killing the spirit. What is that spirit? The spirit of knowledge, understanding, and wisdom. Nandun na eh. And the how, the procedure, nandun na eh. Bakit na ibagsak mo yung tao? Di siyempre mawala ng gana. Anong labas ng tao? Tanga. Ginagawa mong tanga. Ginagawa mong bobo. Ngayon, ganito yan. Sa mundo ho ng martial art, may tinatawagan na Aikido. Ngayon, ang sabi nila ay tanga, gawin nating tanga ito. Tama yan, ginawa yung tanga. Pero hindi nyo naintindihan, yung tanga, kapangyarihan din yan. I-reverse ko rin kayo. Sige, gawin nyo akong tanga. Pero at the same time, kakadaldal ninyo, makikita ko yung sikreto ninyo at alam ko yung sikreto niya kasi nagkita kami ng professor na yun, summer 2012, dumalaw ulit ako doon, titigan kaming dalawa, sa loob-loob ko, natatandaan kita, hindi kita makakalimutan yung mga tinuro mo sa amin, tinuro mo ganyan, tapos ilambitin mo kami, alam ko yung sikreto mo. Kinausap ko siya gamit yung isip lang, titigan kami sa mata, napagganyan siya, tapos napakurap siya eh. Siniwanan ko siya, hindi ko siya binati, hindi ko siya, kasi alam ko eh. Ramdam ko yung diwa, ramdaman ko rin yung isip niya, ramdaman ko yung pakiramdam. Totoo yan. Makarating man sa kanya ngayon to. Tsaka alam ko nakarating na sa kanya iyon. Kaya nga nautal siya, napaganyan siya eh. Kahit dito, sabihin ko sa inyo, meron dito. Mangkukulang babae, dalawa sila. Inikutan ako ng alalay niya eh. Pinabayaan ko lang. Tinitigan ko yung mangkukulam, yung babae. Tsaka yung alay, sinusundan nila ako eh. Isa, inikutan ako ng alalay niya ganyan. Pinabayaan ko lang pero tinitigan ko siya sa mata. Hanggang ngayon nandyan, hindi na nila inulit. Ang usual lang ginagawa nila, susundan ka sa likod, bibirahin ka sa likod. Tulad dito, yung isang lalaki, nagpagawa ako ng motor. Gagamitan ka ng kapangyarihan na kwan, pero pagka hinaharap mo titigan, ayaw man tumingin, ayaw man harapan. Katraidor yan na kwan. Kung gusto mo ng laban, kapangyarihan sa kapangyarihan, harapan. Hindi yung kaduwagan, pagtatraidor yan eh. Ganun ho yan. Harapan ba? Ganun yan. Problema kasi si Lucifer sa Diablong duwag. Duwagot talaga. Ang ginagamit niya rito, yung mga utusan niya. Ganun ho. So, ganun ho yan. Sa mundo, sa buhay natin, gamitin ho natin yung the power of 7. Ano yan? What, when, where, why, who, which, and how. Meron ho mga the power of 7 din dyan sa Biblia na higit pa po dyan sa sinasabi na 6W and 1H. Pero ho, powerful na ho iyan. Yung 6W and 1H anchored in 3. Ano yon? Know where to go, know what to do, and how to get there. So yan po iyan. So dyan ho, nagtatapos yung ating pagtuturo at maalala ko yung aking teacher dyan sa Iloilo Christian sa Asian Theological Seminary na sa New Testament Survey na dyan ginanap sa Iloilo Christian Reform. Abay ulit-ulitin ko, isang karangalan na yung teacher ko na yan ay isang Amerikano at napakagaling ho magturo. Opo. Siya yung sa kanya ko natutunan yung sa kanya ko natutunan yung motivation eh. Paano mag-channel, paano mag-share ng knowledge. Kasi nung nagpasa ako ng assignment noon, pinasa ko yung assignment ko, mali pala, tapos inuulit niya, binato-bato, inisa-isa niya. Yun, gumuhit sa isip ko, at least naikwento ko naman sa inyo ito. Tsaka yun na nga,
Doon natatandaan ko yon. Kaya pag may tulad yan, nakasalamuha ko yung professor na yun noong 2008 doon sa Apalit, Pampanga. Kinukumpara ko siya doon sa teacher ko na Amerikano eh. Sabi kong pinagkaiba ng teacher ko na Amerikano, marami siyang tinurong mga karunungan para sa akin na kasi level ko kabataan ako noon eh. Ang bago para sa akin, ibig sabihin nahanga ako, motivated ako. Pero ang pinagkaiba nilang dalawa doon sa Amerikano kong professor, tsaka dito sa Pilipinong professor na yan, sa foreign language din, ang pinagkaiba nila doon sa Amerikano, tinuruan talaga paano gawin, detalyado. Pinapaisip ka rin niya pero tinuturo sa iyo yung ways ba. Paano yon? Napanood ninyo yung mundo ng mga dolphins, mga killer whale? Paano ba nila turuan yung kanilang anak? Nakikita nyo yun sa YouTube, sa gawa. Sa kasabiang Tagalog nga eh, sa mata ng sa mata ng bata ang gawain ng matatanda, sa mata ng bata ay nagiging tama. Eh kung gumagawa ka lagi ng gumagawa ng kasamaan, nakikita ng bata na-i-imprint sa brain no. Kasi ang isa sa pinakamalakas na impluwensyado sa tao, sa utak ng tao, sa kanyang ugali, sa kanyang pananalita, yung impluwensya. The power of influence. Eh paano mo halimbawa ma-counter iyan kung naturuan ka? Eh di gamitan mo ng karunungan. Kasi meron kang karga-kargang karunungan, bigyan ka lang ng tools. Ano yung mga tools na iyan? Yun nga yun, the power of 7. What, when, where, why, who, which, and how. Anchored in 3. Know where to go, know what to do, and know how to get there. So ganun lang ho iyan. So kung may makasalamuha kayo halimbawa, isang mga bagong karunungan, tinuruan kayo, tapos hindi naman tinuro sa inyo, paano gawin? Paano yung basic? Saan mo pwedeng i-apply ito? Gamitan mo ulit ng power of 7 kasi kahit anong lahi, kahit anong bansa, applicable ho iyan. Gamit na gamit iyan, yung the power of 7, kahit ibig sabihin scientist, science, medical legal, kung ano pang field ng knowledge, philosophy, theory, kung ano pa po, gamit na gamit iyan, yung the power of 7, pinapalitan lang ng iba yan ng tinatawag na template, binabago nila yung template. Ano ibig sabihin ng template? Yung salita. Papalitan na nila yung salita, pero ganun din yan, ganun pa rin iyan. Ganun lang ho. Again, pag may makasagupa kayo na mga nagtuturo, tulad ng mga politiko, mga yan, tandaan nyo paano gawin. Itanong nyo kaagad, paano ba gawin ito? Saan pwede i-apply ito? Pag hindi niya tinuro, tandaan nyo yung tao na yan. Meron nung something na tinatago iyan. At saka, sa the power of 7, madali nyo makita yung sikreto nila. Pambukas kasi yan eh. Depensa iyan at pang-opensa din yan. Opo. Bakit to the power of 7? Nakita nyo ba yung palakol? Yan po yung palakol, the power of 7 din yan. Hindi sa ibig sabihin na sinabing 7 palakol pala yon. Pwede sa grades, pero sa mundo, di ba yung palakol, yung axe, di ba hugis 7 din yon. Ganun siya. Kasi pagdating sa digmaan, tulad yan yung axe, gamit na gamit din ho iyan. Ginamit nga yan yung axe pang laban dun sa mga horse rider eh. Ganun siya. Yung mga axeman. Opo, kasi pag nag-axe ka, yung axe yung gamit mo, nangangaba yung kalaban mo. Kabalyero. Pag axe yung kalaban mo, pag hataw mo yan, tamaan yung kabayo, lugmok yan eh. Yung pag nakababa na siya sa kabayo, wala na. Halos wala na power nun. Lalo talo ng axe yung espada eh. Ganun siya. So again, salamat to sa aking mga viewers, mga followers. Sana nakapagkasama nyo ako sa pag-aaral sa buhay na ito. Kasi this is already an education. And education, according kay late Senator Miriam Defensor Santiago, dito na lang. Education is saglit
Bakit wala dito? Edit ko na lang. Nandito kasi sa isang cellphone ko naka-save. Education is a weapon against ignorance and injustice. That's mine. I didn't want you to do that. Yan. Kasama niyo ako sa pag-aaral nito at pagtutuklaso. This is already an education, opo. At least na-share ko sa inyo at sana na-motivate kayo dahil motivated din ako. Sana na ibahagi ko sa inyo, nakabahagi ako sa inyo sa isang maliit na pamamaraan para ho tayo ay makapagtuklas o matuto or di kaya magising natin yung ating diwa, yung ating kaalaman, yung ating mga karunungan, yung ating mga karanasan sa matagal ng panahon na nasa atin na pala. Meron na ho sa atin yan. Gamitin nyo na lang ho, i-practice ho ninyo para pagdating ng araw, umpisa ngayon o sa mga nakaraan pa, hindi ho kayo pwedeng basta-basta lang lukuhin. May nakausap kayo halimbawa, abay magagaling, i-note nyo po, I challenge you, isulat nyo kung anong pinagsasabi nila, tapos i-post nyo rito sa comment section down below. Hayaan nyo ako na, sige, tuturuan ko kayo paano sumagot. Opo, tuturuan ko kayo sa kung paano magsagot. Ibibigay ko sa inyo yung mga nakatago rito, ibibigay ko sa inyo. Kasi meron din kayo niyan alam ko isishare ko sa inyo. At wag ko kayong matakot kasi pagkatandaan nyo, pag natututo tayo, yung takot nawawala iyan. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ode Alteram Partem. Ito pong inyong host, Jesus Sukdang Jr. Let us share the other side. Sa Diyos po ang karangalan, ang kapurihan sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.